Pamilyang humingi ng tulong sa nilalang. Kanole Horror Story. Oh, kaga mo namang nakagayak, Jerwin. At saan ka ba para roon? Itay, ito na po yung matagal nyo nang inaantay. Babalik po ako mamaya. Anong oras? Siguro po mga hapon. Bakit hapon? Jerwin, alalahanin mong maraming gumagalang rebelde rito at mga militar. Baka mamaya mapagkamalan ka pa. Itay, katulad ng katwiran nyo, yung katwiran ko. Basta wala akong ginagawang masama, bahala na sila kung ano ang iisipin nila. At siya nga pala, Itay, mamaya pagdating ko, meron akong sorpresa para sa inyo. Talaga ba? Ano ba yan? Ikatutuwa ko ba yan, Jerwin? Upo naman, Itay. Talagang ikatutuwa nyo ito. Sige na, lumakad ka na. Ba talagang mabangong mabango ang anak ko Sige ho, Itay. Alis na ho ako, babalik ako agad mamayang hapon. Si Jerwin at ang kanyang ama na si Temyong ay naninirahan malayo sa kabahayan. Dahil ito lang ang siyang tanging lugar na walang magpapalayas sa kanila at ito ay mana pa ng tatay ni Jerwin sa kanyang ninuno. Ayos ang pamumuhay nila roon dahil nandito ang mga tinatawag na hanap buhay, katulad ng pag-uuling, katulad ng pagbababa ng bunga ng kagubatan. Sa totoo lang, sa pagbaba ni Jerwin sa kapatagan ay meron siyang bitbit na bunga ng kagubatan. Ibebenta niya ito sa tindahan para magkaroon ng pera. Bagamat hindi alam ng tatay niya kung saan ba siya pupunta, pinabayaan niya lang niya ito dahil naniniwala siyang maganda at maayos ang sorpresa niya mamayang hapon pag uwi niya. Halika na, Fiona! Malapit na tayo. Nakakahiya naman, Jerwin. Halika na. Ayun ay bahay namin, nakikita ko na. Halika na. Oh, Jerwin anak. Asan ni sorpresa? Kanina ko pa inaantay yan. Pinagluto pa kita ng paborito mong baboy. Baboy? San ho galing, Itay? Baboy, yung gumagala dito sa atin. Nahuli mo na, Itay. Abay, oo naman. Sabi mo kasi may sorpresa di, natuwa ako nang huli ako ng baboy. Teka, sino ba yung nasa likod mo? Ay, babae ba yan? Madilim, hindi ko na makita at mahina na ang mata ko. Fiona, lika na kasi. Itay, si Fiona. Fiona, si Itay, tatay ko. Buntis ka, iha? Mano po? Buntis ka? Itay, buntis nga ho siya. Por Diyos por Santo, Jerwin. Kailan pa? Bakit ngayon mo lang ipinakilala dito? Itay naman, hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba nga yan ang sorpresa ko sa inyo? Sa'yo ba yan? Oo naman, Itay. Hindi ba kayo natutuwa, Itay? Nagagalit ba kayo? Ay, hindi. Akin lang, Jerwin. Bakit nung ipakilala mo sa akin buntis na? Ikaw talagang bata ka. Malihim ka talaga. Diyan ako naniniwala na ang lahi natin ay talagang malakas ang kamandag. Sige na, iha. Tamang-tama nakapagluto na ako. Kumain muna kayo. Ilang buwan na ba yan? 5 buwan na po, Itay. Magkakaapo na ako. Magkakaapo na ako. Sabi ko sa iyo, Pione, matutuwa ang Itay at hindi siya magagalit. Akala ko naman kasi kanina parang galit. Naku, hindi. Ganon lang talaga ang mukha ng Itay. Kahit naman ako Doon ako nagmana, di ba? Sige na. Kumain na tayo. Sinabi noon ni Fiona nang malaman ng kanyang pamilya na siya ay buntis na dahil nga halata na yung tiyan. Pinalayas na rin siya sa kanila at nagdesisyon siya na sumama kay Jerwin. Ay nako,
Wala namang problema dun eh. Ang problema, yung pamilya mo, Fiona. Ay ayaw ba nila yon? Yung kanilang unika iha ay magkakaroon na ng anak at mabibigyan mo pa sila ng apo. Sa bagay, magkakaiba naman kasi ang katwiran ng kada magulang. Katulad ko, natutuwa ako dahil magkakaroon na ako ng apo. Pero anak, sa'yo ba talaga yan? Opo naman itay, duda pa kayo eh. Hindi naman sa ganon. Sinisigurado ko lang. Fiona, baka naman naiinis ka na. Hindi po. Natural lang po na magtanong kayo kasi nga po, ngayon lang po ako dinala rito ni Jerwin tapos buntis pa. Maintindihing bata. Sige na Jerwin. At di mo naman kasi sinabi sa akin na meron ka palang kasintahan. Yung kubo natin pang sa ating dalawa lang. Pero hindi bale. Malaki naman ang lupa natin. Tulungan mo na lang ako magtayo ng bago kong kubo at doon na lang ako. Para naman masolo nyo ang bahay. Sige ho itay. Mainit ang pagtanggap kay Fiona ng tatay ni Jerwin. Natutuwa siya dahil sa tanda niyang yon, ngayon pa lang siya magkakaroon ng apo. Ilang buwan pa ang lumipas, talagang malaki na ang tiyan ni Fiona. Kaya ang ginagawa noon ni Jerwin, nagsisipag sa pag-uuling at sa pagbababa ng bunga ng kagubatan upang makaipon at nang sa ganon, meron siyang ipangbibili ng kailangan ng kanyang anak na lalabas. Jerwin, sumasakit yung tiyang ko. Manganganak ka na? Itay! Manganganak na si Fiona. Ano ka ba? 8 buwan pa lang yan. Masyado kang natataranta. Itay! Manganganak na ho si Fiona. Hindi pa nga. 9 na buwan bago manganak ang babae. Itay, ano ho bang kailangan kong gawin? Kailangan na ba natin tumawag ng veterinaryo, ng doktor? Anong veterinaryo? Hoy, Jerwin, hindi para sa tao yon. Ano bang kailangan ko? Yung manghilot? Teka, sandali, mag-igib akong tubig. Sandali lang. Hoy, Jerwin, sumasakit ang tiyan ng asawa mo. Ano mag-iigib ng tubig? Sandali lang, pampaligo ni Fiona. Ay nako, tarantang batang to, hindi pa manganganak ang asawa mo. Kaya naman pala sumasakit ang tiyan ni Fiona dahil sa bubong ay merong nakasilip. Nakita yon ng matanda at sinabing, Hoy! Ikaw wala na ba kayong respeto? Ay ano yun? Tignan mo! Ano yun? Nako! Hoy, wag nyo kaming matakot-takot ha? Baka akala nyo natatakot kami sa inyo. Kinuha ni Jerwin yung itak, tapos pilit niyang pinabababa yung nakadapo sa bubong. Ganon pa man, hindi yun bumaba bagkos, bigla na lamang itong nawala. Huwag ka nang babalik dito! Pag bumalik ka rito, lagot ka sa akin! Wag na siyang babalik. Yung una kong apo, pag-iintrisan pa ba nila? Hindi baling rebelde ang magpunta rito. Kaya pa nating kausapin ng maayos. O kaya na may mga militar, mas maintindihin. Kesa yung mga ganong klase ng tao na nagiging pangit yung mukha paggabi, mahirap umintindi ang mga yon. May mga sabak sa ulo yun Ginumbay tay, teka ano nga ba yun? Aswang yun anak, aswang. Ha? Aswang? Totoo pala yun itay? Oo naman. Tandaan mo Jerwin, sa gubat tayo nakatira. Dito ang buhay natin, kaya hindi pwedeng mawala yung mga kuro-kuro patungkol sa aswang. Ganun pala. Ayos ko lang ba? Fiona? Wala na yung sakit. Lumipas pa ang 1 buwan. Ito na, nanganak na si Fiona. Tarantang-taranta pa rin noon si Jerwin. Manganganak na nga lang ang kanyang anak pero nag-iigib pa siya ng tubig upang ipangpaligo. Tapos nagpapainit pa siya ng tubig para pangkape. Tapos nagsisibak siya ng kahoy kahit na gabing-gabi. Jerwin, madilim na. Dito ka lang yung anak mo. Tignan mo.
lumabas na ba? Nanang? Lumabas na ang anak mo, Jerwin. Ay napakagwapo. Tignan mo, kamukhang kamukha mo. Hindi. Kung usapang gwapo, sa akin nagmana yung apo ko. Naman, ako tatay eh. Malamang, sa akin magmamana yung anak ko. Hindi, walang nakuha sa'yo. Tignan mo. Naman eh. Ganon talaga ang ekspresyon ng mga tao kapag bagong labas ang bata. Maraming mag-aagawan at maraming magsasabi na sila daw ang kamukha. Lumipas pa ang 3 buwan at nalaman na ng magulang ni Fiona na nanganak na ito. Kaya isang araw ay nagulat sila na dumating ang pamilya ni Fiona. Fiona, anak, nanganak ka na pala. Opo, Papa. Bakit hindi nyo man lang agad sinabi sa amin para kahit paano nakapagbigay man lang kami ng gamit ng bata? Papa, mano po? Tinatanggap na namin kayo. Pasensya ka na, Jerwin, kung hindi maganda ang una nating pagkikita. Alam mo naman, bilang isang ama ng babae, masakit sa amin na buntisin ng anak namin na pinag-aaral pa namin. Alam mo, Jerwin, hindi naman sa minamaliit kita, iho. Hanggang dito na lang ba talaga ang pangarap mo sa buhay? Talaga bang dito ka na lang tatanda sa kagubatan? Talaga bang yang buhay na lang na yan ang ipapamalas mo sa pamilya mo? Wala ka bang planong mangibang bansa katulad namin? Papa, bakit naman po hindi? Kung meron nga po akong pagkakataon kakagating ko, pero hindi pa po sa ngayon. Ilang buwan pa lang po yung anak namin. Fiona, siguro pwede ka nang sumunod sa mami mo sa Japan. Ayoko ho doon, Papa. Ay nako, wala na akong magagawa sa'yo. Total, nandiyan ka na eh. Kaya nga po. Sige na, Balae, kamusta? Balae. Maigi naman at napadalaw kayo rito. Balae, napansin ko lang, bakit parang nakuha sa akin yung ilong nung apo ko? Balae, sa akin yata nanggaling yung ilong. Tignan mo, pango yung ilong mo mataba ka pa. Walang buhok. Balae naman, kahit titignan mo kong ganito, nung kabataan ko talaga namang maraming naghahabol sa akin na babae. Halata nga, Balae. Ngayon mukhang napabayaan mo na ang sarili mo. Napakataba mo na, para kang buntis na baboy. Balae naman, nagbibiro lang. Balae, napansin ko ang lugar nyo. Bakit dito kayo nakatira? Balae, talagang ganon. Magkaiba ang buhay na tinahak natin. Kung ikaw, nakatira ka sa bato. Kami naman, dito sa gubat. At ito lang ang nakayanan ng aking mga ninuno para ipamanas sa akin. Gustuhin ko mang manirahan sa kapatagan, sa kabahayan, kaya lang wala akong magawa, Balae. Balae, kung iyong mamarapatin, kukunin ko ang anak ko at apo ko. Yung anak mo, dyan mo na siya. Total hindi pa naman siya pwedeng umalis. Teka ho, sandali, Papa. Parang dinadaan nyo kami sa maayos na usapan pero may laman Merong ibig sabihin niyang mga gusto nyong mangyari. Jerwin, para din yon sa asawa at anak mo. Sa bahay ko, hindi sila dadapuan ng lamok. Doon, merong ilaw, may masarap na pagkain. Mas masarap po ang pagkain sa gubat. Pag dito kayo kumain, presko yung hangin. Kahit nasabihin na gulay-gulay, bagong-bagong lang yan. Ayos lang. Ang importante, nagsasama po kami rito ng maayos. Jerwin, kung naintindihan mo yung sinabi ko, malamang napapayag ka, pero hindi na ako makikipagtalo. Sige na, ang akin lang, Jerwin, yung apo at anak ko. Wag na wag mong padadapuan sa lamok. At sensitibo,
ang mga balat niyan. Opo, Papa. Maraming salamat po. Lumipas pa ang 5 buwan. Bumalik na ang alindog ni Fiona at sinasabi noon ni Jerwin na mukhang hindi ka yata talaga dapat dito. Fiona. Bakit naman, Jerwin? Sa nakikita ko sa iyo parang nahihirapan ka sa sitwasyon. Sabihin na natin ganoon pero hindi ako nagrereklamo. Fiona, siguro tama si Papa eh. Anong tama dun? Siguro tama siya na bumalik ka na lang dun, sama mo yung anak natin at dadalaw-dalaw na lang ako. Yan ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi naman kasi naawa lang ako sa iyo. Alam mo, Jerwin anak, ang babaeng tunay na nagmamahal, hindi yan tinitignan ang katayuan mo sa buhay. At kung yun ang tinignan ni Fiona, malamang na nung una pa lang iniwang ka na niya. Nakikita ko rin naman ang sitwasyon nyo dahil magkalapit lang ang kubo natin. Ni minsan hindi ko nadinig kay Fiona na nagreklamo siya. Itay kasi po kahit na hindi siya nagsasalita parang naririnig ko yung sinasabi ng isip niya. Hay naku Jerwin, napakadami mong anas. Pasensya ka na Fiona. 1 linggo ang lumipas. Nagulat na lamang sila dahil nagliyab yung isang napakalaking puno. Akala naman nila nagliyab yun dahil sa kainitan ng panahon. Pero hindi pala dahil ito ay sinunog ng mga rebeldeng dumarating. Sige! Sunugin ang bahay! Kunin ang lahat ng makakain! Wika nung isang rebelde. Sandali lang kaibigan. Ano to? Hindi ba't magkakaibigan tayo? Pinababayaan ko kayong dumaan dito sa aking lupain. Tumabi ka nga dyan tanda. At sino ba yung babaeng yon? Wag ang... Tumabi ka sinabi. Iha, taga rito ka ba? Opo, asawa ko si Jerwin. Kaibigan, maaari ba? Dumaan na lang kayo. Bakit ba nanununog pa kayo ng mga pag-aari ni tatay? Sige, kunin ang lahat ng makakain. Pinagbibitbit ng mga rebelde ang imbak nilang pagkain. Ultimong, yung nakabilad na karne ay hindi nila pinalampas. At nung aalis na sila, napansin ng isang rebelde si Fiona at sinabing, Maganda ka! Commander, pwede kayang... Bahala ka dyan. Kinuha ng isang rebelde si Fiona at walang nagawa si Jerwin nang tutukan siya ng baril. Yung tatay niya ay binugbog tapos si Jerwin ay iniwan din na duguan. Mabuti na lang yung bata ay hindi nila sinaktan. Jerwin! Gumising ka anak! Itay, yung anak ko itay. Nandun siya anak. Kunin mo hindi ako makabangon. Ano bang nangyari sa atin? Itay, akala ko ba hindi naman nang-aano ang mga yon. Maging ang tatay ni Jerwin ay hindi kayang ipaliwanag kung bakit tila ba bigla na lang nagbago ang isip ng rebelde. Palibhasa, hindi yon ang dating commander ng rebelde na nakikita nilang dumadaan sa kanila noon. Si Fiona, itay. Si Fiona! Dali-daling iniwan ni Jerwin ang kanyang anak sa kanyang tatay at pumunta sa kabahayan. Sinabi niya sa tatay ni Fiona na si Fiona ay kinuha ng mga rebelde. Kung ganon, gagawa tayo ng paraan. Lalapit tayo sa mga otoridad. Nagsumbong sila sa mga sundalo at agad silang nagkasa ng operasyon. Gustong sumama ni Jerwin pero hindi siya pwede dahil hindi naman siya sundalo. Maniwala ho kayo. Ibabalik namin dito ng maayos ang inyong anak. Kung ganun ho, Major. Aasahan ko ho yan. Sige.
Bumalik ang mga sundalo pero wala silang naibalitang maayos. Ganon pa man, meron pa daw naiwan na mga tropa doon upang tugisin ang mga rebelde. Sir, ang asawa ko po, ingatan po ninyo. Huwag ka mag-alala doon. Nandoon ang mga pinakamagagaling kong sundalo at mapagkakatiwalaan silang lahat. Huwag ka mag-alala, Jerwin. Natitiyak kong hindi babalik ang mga tao kong batikan nang hindi kasama ang iyong asawa. Salamat po, sir. Salamat po. Isang linggo ang lumipas, pero wala pa ring resulta. Itay, ano kayang nangyari kay Fiona? Naniniwala ko anak na buhay pa rin si Fiona. Itay, bakit ba tayo nakatanga lang dito? Bakit ba hindi tayo gumawa ng paraan? At nang sa ganun, mabawi natin si Fiona. Jarwin, yung mga militar, ginagawa nila ang trabaho nila. Pero hanggang kailan, Itay? Aasa na lang ba tayo sa kanila? Ganito na lang ba tayo? Mag-aantay tayo sa wala. Itay, pagod na ako kaantay. Nag-aalala na ako kay Fiona. Tay, kung ayaw niyong gumawa ng paraan, pues ako na lang. Kunin niyo muna ang anak ko. Saan ka pupunta, Jarwin? Gabi na! Bahala na ho. Lumakad si Jerwin. Umikot siya sa likuran at kinuha yung nakataling kambing. Nagtungo siya sa kalagitnaan ng gubat kung saan merong nakatayo na isang napakalaking puno ng balete at sa gitna ng malaking punong yon ay merong butas. At pinaniniwalaan niyang merong lalabas doon na ibibigay ang kanyang kahilingan. Ginilitan ni Jerwin ang kambing at ang dugo nun ay ikinalat niya sa paligid. Lumuhod siya at pumikit. Nakabuka ang mga palad habang sinasabi yung mga katagang. Alam ko po na nakikita nyo ang nangyayari sa paligid. Alam ko po na kaya nyo akong tulungan. Alam ko po na alam nyong naaawa kayo sa akin dahil ang aking mahal na asawa ay binitbit ng mga taong yon. Tulungan nyo po ako. Lahat po ng gusto nyo ibibigay ko. Nag-aalay po ako ng dugo ng kambing bilang bayad sa paunang ibibigay nyo sa akin. Opo, dediretsuhin ko na po kayo. Humihingi po ako ng kaunting kakayanan. Babawiin ko po ang asawa ko at pagkatapos po noon, isusuli ko rin po. Parang awan nyo na po. Parang awan nyo na po. Akala ni Jerwin ay walang nakakadinig sa kanya dahil halos isang oras niya nang paulit-ulit na sinasambit ang mga salitang yon. Maya-maya pa ay mas lalong napahagulgol si Jerwin. Wala na. Wala na. Tatalikod na sana siya ng biglang. Jerwin. May nakarinig ba sa akin? Nasaan po kayo? Nandito ako, Jerwin. Saan ho kayo? Hindi mo ko maaaring makita. Ibuka mo lang ang iyong bunganga. Kahit na hindi nakikita ni Jerwin ang nagsasalita, binuka niya ang kanyang bunganga at naramdaman na lang niyang may nahulog doon na isang mainit na bagay dire-diretso sa kanyang sikmura. Ano yun? Nasaan ay kambing? Hindi siya natakot dahil yun nga ang gusto niyang mangyari. Pero alam niya sa kanyang sarili na siya na ay pinagkalooban ng kanyang kahilingan. Habang naglalakad si Jerwin papauwi sa kanilang tahanan, ramdam na ramdam niya yung parabang bumibigat ang kanyang paghakbang. Tapos ang napansin pa niya, yung kuko niya ay biglang humaba at nang mapatapat siya sa sikat ng buwan, dito niya na nakita na ang itsura niya ay iba na pala. Mananagot kayo sa akin ngayon.
Kapansin-pansin na ultimong siya ay hindi niya na makontrol ang kanyang sarili. Mabilis na tumalon si Jerwin sa maraming puno at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Napunta si Jerwin sa kubong tago. Hindi bababa sa 20 kubong maliliit ang mga naroroon. Unti-unti siyang lumakad at naamoy niya na maraming tao doon. Pinagbabaril si Jerwin nang makita siya ng mga tao roon. Ito na pala yung mga rebeldeng kumuha kay Fiona. Nang dahil doon, hindi naman tumalab yung mga baril sa kanya. Nasaan ang asawa ko? Nasaan? Maya-maya pa, yung asawa niya ay nadinig niyang nagsisisigaw. Senyales na mukhang ginagahasa ito ng isang lalaki sa loob ng kubo. Dali-daling winarak ni Jerwin yung kubo kung nasaan ba yung kanyang asawa at nakita niyang kasalukuyang papatong pa lang ang lalaki. Sino ka? Hoy, wag mo ako matakot-takot ha. Hindi kita tinatakot. Tigilan mo ang asawa ko. Anong asawa? Bumunot ng baril at binaril noon si Jerwin hanggang sa naubos na lamang ang bala ng lalaking yun. Si Fiona, dinampot niya ito ng walang malay. Hanggang sa nakalayo sila sa lugar. Nakatulog noon si Jerwin sa gilid ng isang batis at kasama niya noon si Fiona na wala ring malay. At nung mga oras na yon madaling araw na at nakita na lang ni Jerwin yung sarili niya na bumalik na lang sa dati. Sakit naman ang katawan ko. Para akong binugbuga. Ba't nandito ako? Tubig to ah. Lamig. May nasagi siya. Si Fiona pala yon. Laking gulat ni Jerwin at isang milagro daw ang nangyari. Fiona? Fiona! Inuwi niya si Fiona sa kubo at ikinagulat naman ito ng tatay ni Jerwin. Jerwin, paano mo nakuha si Fiona? Hindi ko alam, itay. Basta ang alam ko lang, nagdala ako ng kambing doon sa may malaking puno ng balete sa pusod ng gubat. Tapos habang nakabuka yung bunganga ko at nakapikit, naramdaman ko, itay, may nalaglag na mainit na bagay. Jerwin? Fiona? Fiona! Salamat naman. Ano nangyari sa'yo doon? Ayon sa kwento ni Fiona, ni minsan ay hindi siya nagalaw ng mga kalalakihang rebelde. Pero maraming nagtangka sa kanya. Pero ang commander ng mga rebelde ay nagagalit kapag ganon ang ginagawa ng kanyang mga tauhan. Ayon pa sa commander, hindi dapat gawain ng mga katulad nila ang panggagahasa ng babae, lalong-lalo na yung babaeng wala namang kasalanan sa kanila. Tamang masama ang mga rebeldeng nakapaligid sa commander, pero yung mismong commander ay para bang merong mababang puso. At naririnig daw ni Fiona na ang commander na yon ay meron ding anak na babae na nag-aaral sa Maynila at pinag-aaral ng abogasya. Mabait naman pala yung rebelde. Pero yung mga nakapaligid sa kanya, gustong-gusto nila akong gahasain. Hindi na bale. Ang importante, nakuha ka na namin. Itay, yung anak ko kamusta? Ayos lang naman. Hindi siya iyakin, tulog na tulog. Itay, ngayon din po. Umalis na tayo rito. Sige. Nag-alsa balutan sila at umalis na sa lugar na yon. Tila ba nakalimutan na noon ni Jerwin yung naisubo niya? Sa pagkakaalam niya, isang beses niya lang magagamit yon. Pero nagkamali siya. Dahil nang lumipat sila sa ibang probinsya kung saan nagbigay yung tatay ni Fiona ng pwede nilang tirhan. Halos sa tuwing pagsikat ng buwan ay nakakaramdam si Jerwin ng kung ano sa katawan. Hoy, Jerwin! Anong nangyayari sa'yo? Ewan ko, itay. Naglalaway ako, itay.
Maya-maya pa, si Jerwin ay nagpumilit na lumabas ng bahay at nagpunta sa may sagingan dahil malawak ang sagingan sa paligid. Dito ay nagbago ng anyo si Jerwin at wala siyang maalala. Nagtatakbo si Jerwin hanggang sa napunta ito sa karamihan ng bahay. Nakakita siya ng nakataling baboy, agad niya itong sinunggaban. Maya-maya pa, yung may-ari ng baboy ay lumalabas. May bitbit ito na shotgun at pinagbabaril si Jerwin. Ganon pa man hindi siya tinablan. Pagsapit ng madaling araw, nakita na lang ng tatay ni Jerwin ang kanyang anak na ito ay nakahiga sa hagdanan at puro dugo yung bunganga at dibdib. Jerwin! Anak! Ano bang nangyari sa'yo? Jerwin! Itay. Napakalaki ng tiyan mo. Diyos ko naman, ano bang nangyayari sa'yo, anak? Bandang huli, nadiskubre nila na si Jerwin ay aswang na pala. Naging aswang siya dahil yon ang hiniling niya sa nilalang. Ano nang mangyayari sa atin ngayon, Jerwin? Ganyan ka na ngayon. Fiona, ayoko namang mapahamak kayo ng anak natin. Umuwi na lang kayo doon sa tatay mo. Itay, kayo naman po, pumunta na lang po kayo sa kapatid nyo sa gitnang Luzon. Bakit? Ayaw mo bang samahan kita rito? Itay, kapag nagbabago ako ng anyo, wala akong maalala. Hindi ko alam kung sino ako. Basta ang alam ko lang, pag nakakita ako ng makakain, sinusunggapan ko kahit may tao. Itay, iligtas mo sarili mo. Itay. Jerwin, anak, minsan hindi ko naisip na magiging ganyan ka. At bakit ba kasi ginawa mo ang bagay na yon? Dahil nga, Itay, naiinip na ako na makita si Fiona dahil nag-aalala ko. Fiona, makinig ka sa akin. Pumayag si Fiona na umuwi sa kanyang mga magulang. At ang tatay ni Jerwin ay nagpunta sa kanyang kapatid sa gitnang Luzon. Naiwan mag-isa si Jerwin sa bahay na yon. At ang plano niya na kapag sisikat na ang buwan, itatali niya ang kanyang sarili sa pinasadyang kahoy na upuan na hindi basta-basta kayang bunutin ng 5 tao. Malungkot ang tatay ni Jerwin sa kanyang sitwasyon. Habang ito ay nasa kanyang kapatid, hindi niya maiwasan na umiyak sa harapan kahit nakainan. Kuya Simito! Naawa ko sa anak kong si Jerwin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano ko ba siya ibabalik sa dati? Nagtataka nga ako sa iyo, kapatid ko. Bakit ba paiyak-iyak ka na lang kahit na tayo'y kumakain? Ang anak ko si Jerwin, naging aswang siya, Kuya Simito. Ganon ba? Huwag kang mag-alala. Bakit? Bakit hindi ako mag-aalala sa anak ko? Bakit? Aswang? Si Jerwin? Huwag kang mag-alala. Bukas meron tayong pupuntahan. Saan naman? Makakatulong ba yung pupuntahan natin? Doktor ba yan? O albularyo, ermitanyo? O ano pa man? Sabihin na nating mataas na uri ng albularyo. Bukas ng magang-maga, gumising ka. Halos hindi na nakatulog noon ng tatay ni Jerwin kaya isip kung sino ba ang taong pwede nilang lapitan. Imposible naman kasi na maibalik pa sa dati si Jerwin. 3:00 pa lang ng madaling araw, lumakad na sila. Bago sumikat ang araw, narating na nila ang bahay na kanilang patutunguhan. Rinig na rinig nila na parabang may 2 taong nagkukulitan sa kubo. Tapos nang malapit na sila, ang unang sumita sa kanila yung lalaking malakas ang boses. Sino kayo? Aba, may busita. Bossing! May busita, bossing!
Hindi mapagkakatiwalaan ng mukha ng mga tawa. Hoy! Tanda! Ba't ganyan ang mata mo? Parang isang taong ka nang hindi natutulog ah! Kapayat-payat mo! Buti nakaahon ka rito. Malakas ang hangin dito, tanda. Tatangayin ka papaibaba. Iho, huwag kang magalit. Hindi naman kami ibang tao eh. Iho, nandyan ba si Nolesto? Nandito. Bossing! Ano ba yun? Boss, may naghahanap sa inyo. Magandang umaga po. Ano pang atin? Sabihin mo na, kapatid ko. Magandang umaga rin ho. Nabanggit sa akin ng kapatid ko na kayo daw ay albularyo. Oho. Huwag niyo ho kaming tignan ng ganyan. Hindi po kami kaaway. Hindi po kami mangkukulam. Hindi po kami kung ano. Huwag naman ho kayo tumingin sa amin ng ganyan. Hindi naman po. Ang ayoko lang, yung may dumarating dito na hindi ko namang kilala. Alam nyo, hindi rin po kasi kami basta nagtitiwala eh. Di bali kung kami ang pupunta at kung talagang kilala namin, pupuntahan namin. May tanong ko lang ho, paano nyo po ba nalaman? Kaibigan, ako si Mito. Ang kapatid ko ay nanggaling pa sa probinsya ng Leyte. Dahil ang kanyang anak na si Jerwin naging aswang. Nabanggit sa akin ng kumpare ko na kaya mo raw kaming tulungan. Kumpare? Sino ho yun? Yung kumpare ko, yung mukhang incheck na maputi. Oo, kilala ko na. Tapos po, ano po nangyari sa anak nyo? Ganito kasi yung Ginoo. Makinig ka maigi. Yung mga rebelding dumadaan sa amin, sinunog yung mga puno ko roon, kinuha yung mga alaga ko, yung imbak kong bigas, tapos yung asawa ng anak ko, tinangay nila. Ngayon humingi kami ng tulong sa mga sundalo pero wala namang resulta. Hanggang sa yung anak ko nainip na at nag-aalala sa kanyang asawa, tapos lumakad siya isang gabi. Binitbit niya yung kambing namin, tapos ayun, lumapit pala siya sa nilalang dun sa may balete. Lumapit sa nilalang? Sa balete? Oho! Oh, Diyos por santo. Kung ganon, ginawa siyang aswang ng nilalang na kanyang nilapitan dahil nag-alay siya ng dugo ng kambing? Opo, ganon nga po. Kuya. Ginoo, naniniwala ako na kaya mong ibalik ang aking pamangkin. May tanong ko lang po. Kailan po ba yun nangyari? Kailan lang po yun? Kailan lang? Napakaswerte nyo. Sana lang, sa pagpunta natin doon hindi kabilugan ng buwan. At nang sa ganon, madali ko siyang mahuhuli. Susubukan ko po na ibabalik ko pa siya sa dati. Salamat po. Salamat. Teka boss, tutulungan mo tong mga to? Oo naman, bakit hindi? Hindi mo naman sila kilala eh. Baka mamaya bitag lang yan ng mga aswang eh. Teka nga ho. Manong, pahawak nga po sa ulo. Bakit po? Sandali lang. Hinawakan ni Canole ang ulo ng tatay ni Jerwin upang malaman nito kung nagsisinungaling ba siya. Kasi kung nagsisinungaling yon, malalaman yon ni Canole sa pamamagitan ng paghalukay niya sa sarili niyang isip. Meron naman kasing mga taong hindi nagpapahawak dahil nga merong tinatago at kung sakaling mahawakan sila ni Canole tiyak na malalaman niya ang mga tinatago noon. Ayos naman pala. Nagsasabi naman ho pala kayo ng totoo. Opo! Opo! Totoo po ang sinasabi ko! Kung ganoon, hindi na tayo dapat pang magsayang ng oras. Ngayon din mismo, pupunta tayo ron. Boss, sama ko? Anong sama? Tignan mo, may laman pa yung bag mo, magdi-deliver ka pa. Boss, sama ako bossing. Madali na lang naman to eh. Problema natin yung pamasahe. Huwag po kayo mag-alala. Kami na ho ang bahala doon. Tatang, una po sa lahat liliwanagin po namin, ha? Lalong-lalo na ako, hindi po ako tumatanggap ng pera ng anumang bayad. Pupunta po kami ron. Pero, dito sa mensahero ko manggagaling ang aking pamasahe. Pero babayaran ko rin. Tara? Boss! Sama ako, bossing! May trabaho ka pa nga.
Kahit na! Madali na lang to, di naman nag-aapura yun eh. Kahit nga sa isang buwan ko pa to i-deliver eh. Sige na nga, makulit ka. Nagtungo sila sa lugar kung saan ba nila iniwan si Jerwin. Makalipas ang 2 araw, narating na nila ang bahay. Jerwin! Anak! Itay? Sino tong mga kasama nyo? Teka, huwag ho kayong lalapit sa akin. Ang init po ninyo! Jerwin, kamusta ka na? Ako si Nole. Huwag ho kayong lumapit. Huwag ho kayong lumapit! Jerwin, ngayon pa lang nararamdaman ko na kung sino ka. Jerwin, huwag kang matakot. Pakitali nga po. Itinali nila si Jerwin, pero ang napansin ni Kanole, kahit na walang sikat ng buwan, ay biglang nagpapapalag ito tapos unti-unting tinutubuan ng balahibo sa muka. Naglalaway si Jerwin ng mga oras na yon at kapansin-pansin na lumalaki ang kanyang katawan at yung itinali sa kanya ay biglang naputol kahit na matatabang lubid yon at yung pinagtalian sa kanya na matibay na upuan ay bigla na lamang nasira. Tumalon si Jerwin sa bintana at agad siyang sinundan ni Kanole. Ginoo! Ingatan mo ang anak ko! Huwag ho kayo mag-alala. Ako pong bahala sa anak nyo. Sinundan ni Kanole si Jerwin at naabutan niyang ito ay nakatayo sa isang malaking puno ng saging kung saan meron itong napakahabang bunga at sa dulo nun ay merong nakalagay na puso. Jerwin, mag-usap tayo. Huwag kang tumakbo. Meron akong dalang gamot para sa'yo. Ibabalik kita sa dati. Jerwin! Huwag kang lalapit sa akin. Akin lang ang puso ng saging. Jerwin, hindi mahal na araw ngayon. Hindi tunay yan. Akmang may mahuhulog na sa bunganga ni Jerwin pero agad itong sinalo ni Kanole tapos itinapon. Nasaan? Nailulan ko ba? Jerwin, makinig ka sa akin. Simula nang naging ganyan ka, kung ano-anong propaganda na ng nilalang ng dilim ang ginagawa niya sa'yo. Jerwin, alam kong hindi mo kilala ang sarili mo sa oras na ito. Pero maniwala ka sa akin. Labanan mo yan. Tutulungan kitang ibalik sa dati. Nagugutom na ako. Nagtatakbo na naman si Jerwin hanggang sa mapunta ito sa bakahan. Naisip ni Kanole na baka barilin si Jerwin o kaya na may pasabugan ng may-ari. Nagtutugisan sila kasama ng mga bakang nagtatakbuhan. Nang dahil sa ingay, 4 na lalaki ang dumarating na merong bitbit na baril. Pinagbabaril sila noon. Hindi tinatamaan si Kanole, bagkas si Jerwin ang kanilang tinatamaan. Pinagtaka ni Kanole kung bakit siya hindi tinatablan. Hanggang sa napansin niya na yung nalunok pala ni Jerwin ay merong kasamang kabala. Huwag na ho kayo magpaputok! Hindi po kami magnanakaw! Wika ni Kanole sa namamaril sa kanila. Kaya napatigil ang mga yon at itinuturo ni Kanole si Jerwin na nakatayo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami magnanakaw. Tinutugis ko lang po si Jerwin. Gusto ko lang siyang ibalik sa dati. At baka sino ka? Ako ho si Nole. Isa po akong albularyo. Paano ka napunta rito? Siya nga po ang dahilan. Ibabalik ko ho siya sa dati. Parang awan niyo na para hindi na po siya tumakbo. Sige. Unti-unting lumapit si Kanole kay Jerwin habang ito ay nakatayo ng nakatalikod. Kung titignan mo, napakalaki ni Jerwin. Para bang 3 beses o 4 na beses pa ang taba at laki ni Jerwin kay Kanole. Jerwin,
Nagulat si Jerwin kaya sinipa nito si Kanole. Tumilapon ito sa dalawang bakang magkatabi. Masakit din ah. Sino ba ang taong yon at bakit siya nagkaganon? Kaibigan, hindi niya alam ang ginagawa niya. Huwag niyo siyang sasaktan. At pag sinaktan niyo siya, tiyak nagaganti siya. Maghuhurmentado siya, hindi siya nakakakilala. Sige. Pagbibigyan pa namin kayo ng pagkakataon. Sige po. Jerwin. Nakita niya si Jerwin ay may kinakain pala. Ano yung kinakain mo? Paglingon sa kanya ay dugo-dugo ang kanyang bunganga. Muli siyang sinalaki ni Jerwin dahil nga hindi ito nakakakilala. At ang pagkakatingin ni Jerwin kay Kanole ay isang masarap na pagkain. Pagkain! Wika ni Jerwin at wala nang pwedeng pagpilian si Kanole kung hindi patulugin na lang siya. Nakakuha ng pagkakataon si Kanole kaya't nasikmuraan niya si Jerwin. Napaluhod ito sa lupa habang nagsusuka. Patawad Jerwin, pero kailangan ko itong gawin. Wala na akong pagpipilian. Habang hirap na hirap si Jerwin at nakahawak sa kanyang tiyan, ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Kanole upang subuan siya ng mutya ng halamang Javier. Napakalakas ng angil ni Jerwin ng mga oras na yon. Ultimong yung may-ari ng bakahan ay natakot sa kanya. Maya-maya lang meron nang iniluwa si Jerwin. Kasabay noon yung tintang kulay itim. Jerwin? Ayos ka na ba? Nawalan ng malay si Jerwin. Kasabay sa pagsuka niya yung paglabas ng mutya ng halamang Javier. Ang ibig sabihin noon hindi tinanggap ng mutya ng halamang Javier ang katawan ni Jerwin. Aalis na ho kami. Bitbit ko na po yung tao. Nakita nyo naman, nagbago na yung anyo niya. Huwag kang mag-alala doon. Naniniwala naman kami sa mga ganyan. Maraming salamat po dahil nakinig kayo sa akin. Mag-iingat kayo, iho. Mag-iingat kayo. Opo, sa'yo rin po, kuya. Walang problema yon. Sige na, pagpunta na kayo doon. Opo. Pag-uwi ni Kanole sa bahay, bitbit niya na si Jerwin na walang malay. Ang tatay naman ni Jerwin ay dali-daling kumuha ng lubid upang gapusan si Jerwin. Naku, wag na po. Hindi na po yung kailangan. Bakit? Baka mamaya magwala siya. Magbago na naman ang anyo ni Jerwin. Hindi na po mangyayari yun. Hindi na yun mangyayari, tatang. Dahil ang bossing ko, nilagyan niya ng mutya yung katawan ng anak mo. Di ba, bossing? Oo. Ikaw dami mo nang alam Siyempre naman, boss. Diyan ako magaling. Hindi makapaniwala ang tatay ni Jerwin na yung anak niya ay naibalik pa sa dati. Hanggang sa gising na lang ito kinabukasan, nakita niyang matino na si Jerwin. Tay? Tay! Wika ni Jerwin, nag-akapan silang magtatay. At sabi pa noon ni Kanole, na ibalik na siya sa dati kaya pwede na niyang ibalik din ang dati niyang pamumuhay. Unang pinangarap ni Jerwin na balikan ang asawa niyang si Fiona at syempre hindi siya papayag na hindi makita ni Kanole ang kanyang tagumpay para sa pagbabalikan nilang mag-asawa. Sumama pa ang mensahero at si Kanole papunta sa bahay ng biyanan ni Jerwin. Ito po, Fiona? Jerwin? Anong ginagawa mo rito? Baka nakita ka ni Papa. Baka magbago ka pa rito. Iha. Ako nga pala si Nole. Huwag ka mag-alala. Maayos na yung asawa mo. Naibalik na siya sa dati. Paano po nangyari yun? Mahabang istorya, iha. Magpasalamat na lang talaga tayo dahil merong taong kayang ibalik sa dati yung mga taong ginawang aswang o kung ano man. Sino pong may gawa nun, Tay? Siya. Kayo po? Iha, ako nga. Ay, nariyan pala kayo, balae. Kamusta naman si Jerwin?
Ayos na siya balae. Naibalik na sa dati. Mainam naman. Mainam. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Naibalik po sa dati si Jerwin at kasalukuyan silang nagsasama. Ang kwentong ito ay nangyari taon ng 1972. Hanggang dito na lang po at mag-abang po kayo mamaya ng susunod nating kwento. Maraming salamat po.